nga sa kanunay nagsunod sa ato ang duha ka takna nga tulumanon ang Public Affairs Program kapihan sa Dipolog nga ang ato mga bisita karong buntaga mao si Provincial Director sa Department of Labor and Employment, Mr. Henry Chanero nga niana kauban nato, og ingon man si Mr. Florencio Luyaw ang atong Chief sa PhilHealth. No, so maghiskot kita karong mga panglawas nga may benepisyo, healthcare, program sa gobyerno ug ingon man atong hisgutan ang atong pamuo nga sektor sa ato ang katilingban. Sa naandan, kauban nato dinhi sa ato ang live coverage sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan alas 9 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag. Ang atong mga kauban diri nga mga pogi sa kanunay, fresh as usual, og nakapanghiso si Silbert Dondoyano, ang atong IT Director nga nagdala sa ato ang internet, social media, nga mo'y po'y mag-upload sa atong YouTube, munang present ta kanunay kada edition sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Inyo lang i-click diha sa YouTube ang Kapihan sa Dipolog, naatanan diha gi-upload ni Silbert Dondoyano, ang atong IT Director sa Kapihan sa Dipolog. Salamat kayo, Silbert. Palakpakan. O gingon man, bisan sa katugnaw sa panahon, ato lang i-komedya ang atong programa, despite the seriousness of the situation, kay tungod kay daghan usab nga naminaw ka nato nagsunod kanunay, ilabi na sa atong live streaming all over the world, no? Ngadto kang Tax Ilomba, nga mo'y dadala sa ato ang boses sa kahanginan, pinaagi sa kaymanan sa radyo, sa Radio Mindanao Network. Naiadiri kauban nato si Tax Ilomba sa ato ang venue, official venue ang Sunburst ground floor Camila Hotel 1 in Dakbayan sa Dipolog. Og dito sa istasyon kauban nato si Danny Luod sa walay paglubad sa kanunay, di gina siya mangluod si Danny, no? So salamat kayo sa kanunay niyong pagkigtambayayong sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Sa ngalan sa ato ang station manager sa Radio Mindanao Network nga si Mr. Richard Villaronte. Kini si Edith Pahinti Tumong, ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Moingon kaninyo, it's a cold, rainy morning here in Dipolog City. Bisan sa katugnaw sa panahon, ato gyapon painiton ang ato mga tagsa-tagsa ka mga hunahuna, ang atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang pinaagi sa exchange of ideas, no? Pinaagi sa pakigsayod, pinaagi sa share sa mga impormasyon alang sa kaayuhan, alang sa katilingban. So kining Kapihan sa Dipolog mao inyo ang instrument aron makahibalumon sa inang hitabo sa atong palibot, ilabi na sa mga programa o proyekto sa atong mga kagamhanan alang sa atong mga katawhan. Bisan tugnaw kayo pero mainit kay among mga kape dire nga giinom ni Mr. Luyaw, mainit ang kape dire ni Mr. Chanero, ako pong tsa, mainit pod gihapon. So Kapihan sa Dipolog dala ng atsa. So salamat nga to sa management diri sa atong Kapihan sa Dipolog. Sir, nalimot ko sa imong ngalan, sir, pero kanunay nagsuporta silang Joey, silang daghan diri sa ato ang Sunburst, no? Fried chicken ground floor, Camila Hotel 1. Siguro maglista mo sa inyong mga pangalan aron ma-acknowledge mo nato matag Domingo nga tanan, Joey. Ilabi na karong butaga atong kauban ang PhilHealth, naamoy mga pangutana og sa DOLI, Department of Labor and Employment, no? So naamoy mga pangutana bahin sa inyong mga sweldo, inyong mga benefits ug uban pa. Hala, sige, ilista inyong mga inyong mga pangalan o inyong mga pangutana kaya ma-acknowledge na to on air o ingon man sa ato ang social media. Moingon sa ako daan o good morning to our listeners from o viewer na karon from all the way from Tagum City, si Mrs. Estela Navarro. Kaya gani nagatext na ko, gahulat na daan nato sa live streaming. Mrs. Estela Navarro sa Tagum City, ang atong friendship dito from that corner of the country, no? Nga agsauna ra na nato pag campus journalism seminar sa Zamboanga del Norte Press Club nga kita mo ay presidente ni atong panahon na naabot kitag Compostela Valley nga kini si Mrs. Estela Navarro as usual
mao ni ato ang host dito, hostage, no? So good morning ngadto kang Estela og sa iya ang pinalangga nga anak. Malimot man ko sa ngalan, i-text lang Tel ha kung nag-view ka karon sa kapihan sa Dipolog. Og ingon man sa ato ang doon na tayo bag-o nga fan diri sa kapihan sa Dipolog, taga Marikina ni siya pero taga Dipolog, si Josephine Ondag na ga-view po siya kanunay sa ato ang ga-follow po siya kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. Og labi na sa ato ang fans all over the world nga nag-atang kanunay nato si Mr. Vicente Changson sa New Jersey, og ni-acknowledge siya, iyang gi-appreciate ang presence diri, ang guesting diri ni Dr. Vicky Perez sa Department of Education atong schools, City Schools Division Superintendent sa Dipolog City. Kay ingon siya nga 1 in a million kuno to si Ma'am Vicky Perez. Then ingon siya nga hinaot punta nga daghan pa kunong Vicky Perez sa Department of Education para mulambo jud kuno atong edukasyon diri sa Pilipinas, og ingon man nga makabot nato ang quality education sa ato ang nasod. So mo na iyaang appreciation o iyang greetings ngadto kang Dr. Vicky Perez, og ingon pod si Dr. Vicky Perez nga thank you pod kuno sa iya ako nung pag-acknowledge sa iyang contribution sa education system diri sa ato ang dakbayan sa Dipolog sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Dayon, ingon po si Mr. Vicente Changson, iya pong galing kay wala lang diri si Konsehal Ruben Ligorio karong panahon na. Ningon si Mr. Vicente Changson nga nagpasalamat kuno siya og iya po kunong ipaabot iyang personal greetings ngadto kang Konsehal Ruben Ligorio. Pero si Konsehal Ruben Ligorio atong panelist tuaman sa Manila kay nag-sponsor man tog kasal dito sa San Agustin Church sa Manila agahapon. Wala lang to niya ma-mention og kinsa tong gikasal. Pero ningon siya tuwa siya sa Manila kauban ni Ma'am Fe Ligorio. So si Mr. Vicente Changson ningon siya nga wapo kuno kay og sense of humor si Konsehal Ruben Ligorio. Dayon na enjoy kuno sila sa ato ako nung edition. Ako lang pong basahon diri ang yaang ingon nga kuan kanana ang bahin ni Konsehal Ruben Ligorio kay nalingaw kay siya labi na kuno tong gahi. Unsay nagahi? ingon siya I will quote from Mr. Vicente Changson. I know you are viewing us at New Jersey, USA. Akong ibasahon ang imuang gipost diri sir sa ako ang account sa kapihan sa Dipolog, and I quote, before I forget, please convey my personal greetings to Ruben Ligorio. I like all his sense of humor. The last one gahi ang akong ubo. So munay end of quote, munay gi-post diri ni Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Okay. Bisan to nag-snowstorm dito, no? Naka-monitor ta sa atong internet, no, sa news nga doon ay meteorologist dito, nalimot lang ko sa pangalan, nga ang boiling water iyang giitsa sa gawas. In a matter of 3 minutes lang, 2 minutes, 3 minutes lang, ang boiling water nga iyang gilabay sa gawas na himong snow. So inana kagrabe ang situation karon dito sa USA nga gi-declare na maganing state of emergency, state of calamity ang New York, dayon marag ang California na appeal, basta ang Midwest tanan hapit ang kuan dito sa Chicago pod. Good morning and take care sa akong hermana diya sa Chicago, si Elizabeth Pahinti. So ayo-ayo diha kay na may snowstorm go diha karon sa Amerika, agi ni sa polar vortex, climate change, no? So mo nang kinahanglan nga ato yung pangalagaan, atong proteksyonan ang ato ang environment para dili mubalik nato ilabi na pinaagi sa mga baha, mga cyclone ug uban pa atong hinumduman sa kanunay, ilabi na katong nahitabo sa Yolanda dito sa Tacloban, Simbakulang nga di na tumubalik, no? Kay dako kay distroso nahitabo ilabi na sa mga kinabuhi sa atong mga katawhan. Ang atong mga panelists, atong ipaabot diri si Board Member Ronilio Boyli, dayon si former Congressman Attorney Roselian Matoy Barinaga, Edgar Soronda, Paul James Sucolan,
Si Julio Salaveria ni beg off nato, February na siya kay busy kay siyang masteral classes, no? So, but then again, na I question na daan si Julius nga gisend nato para sa PhilHealth, no? So, nagmonitor man karon sa pod si Julius Salaveria. So, hulat-hulat lang Jul para sa ato ang PhilHealth nga question nimo. Nilabay si board member Ronilio Boyli ni babay mubalik na daw ito. And then kay makita ko nato diri sa tong video ang mga nanghitabo sa gawas. Of course, si Alfonso Roda ang atong manager sa Philippine Information Agency, hinaot pa unta nga wa na malumos ang iyaang kuan, ang iyaang motor kay matud pa niya last Sunday ni surrender ay iyang motor. So Pons hinahinay nagagino diri payon sa tong official video diri Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Sa dili pa kita mo padayon sa atong discussion mo sugod sa atong discussion karon butaga sa atong kapihan sa Dipolog, ato nang acknowledge atong mga sponsors nga nagdalag kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Ang Janus Marketing, nagproblema ba kamo sa diferensya sa inyong mga sakyanan? Pwes, adtuan ninyo ang Janus Marketing, dealer sa tanang klase sa spare parts sa inyong mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, o Hyundai sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing, gipanag-iyahan ni ABC President Honorable Janus Yu, nahimutang sa Quezon City, Quezon Avenue, Dipolog City, telephone number 212-1148. Mao kadto ang Janus Marketing. Ang mga nagpaluyo usab sa ato ang kapihan sa Dipolog sa matag Domingo nga tanan mao mosunod. Honorable Roberto Y. Oy, Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, ug ang iyang kapikas nga si Honorable Evelyn T. Uy, City Mayor Dipolog City. Kingon man sa legislative branch ato ang Provincial Government of Zamboanga del Norte, si Honorable Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor and Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, Honorable Julio C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan of Zamboanga del Norte, Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Panlalawigan of Zamboanga del Norte. Og ingon man ngadto, daghan kay salamat kang Honorable Horacio B. Velasco, Vice Mayor and Presiding Officer, Sangguniang Panlungsod sa Dipolog. Kang Honorable Kenny Valong, City Councilor, Sangguniang Panlungsod sa Dipolog City. Usab ang atong suki sa kanunay nga nagmonitor sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan sa walay paglubad si Attorney Jonal Jojo Napikit, ang atong City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Ngadto sa atong maanyag nga bag-o nga napili nga konsihal sa Dakbayan sa Dipolog number 1, si Attorney Jasmine N. Pinsoy, atong City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog representing the women's sector. Si Attorney Kenneth P. Rosal, President, Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, and Legal Consultant sa kapihan sa Dipolog. O ingon man ang ato mga panelists nga sa kanunay nagsuporta sa ato ang kapihan sa Dipolog, Honorable Ruben B. Ligorio, City Councilor, Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, o President sa panelist sa kapihan sa Dipolog, o last but not the least, si Honorable Ronilio Boyli, Board Member, 2nd District, Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, and panelist sa kapihan sa Dipolog. Og moabot si Edgar, mabasa itong uban nato nga mga commercials, no? Ato mga sponsors, hinaatunta nga kaming nato si Edgar. So, atong sugdan ang ato ang discussion karong buntaga alang sa ato ang kapihan sa Dipolog. Kay ania naman diri ang ato mga bisita nga ato yung gituyo pag-imbitar kay dunay mga daghan kaayong mga pangutana labi na kay start of the year 2014. So, without much ado, ato na i-acknowledge ang ato ang panelist dinhi nga nahiabot usab si Board Member Ronilio Boyli. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. May buntag dit atong nga bisita gikan sa Department of Labor o sa PhilHealth. Kini importante kaning duha kay ni-involve ni mga empleyado kasagaran gyud. Ako na ni tuyo dit kay bisag medyo do tay problema gamay
Ani ko kay importante kayo labi na sa labor ug sa PhilHealth kay kini this will redound to the benefits of the employees, government and private. Okay, thank you so much, Board Member Boylee. And of course, we have here with us. Okay, imo na istorya ha, dili na ako. And I would like to quote you, the most punctual person in this room today. Ang ato ang manager sa Philippine Information Agency, Mr. Alfonso Roda. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Idog salamat dito og may buntag sa atong mga tigpaminawan o man sa viewers sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan og ingon man sa atong mga bisita karong adlaw ang atong PhilHealth og Department of Labor. Og alang sa mga kasuran, welcome og good morning. Thank you so much, Prons. O ingon man ato i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong mga bisita karong buntaga. We'll start off with our provincial director from the Department of Labor and Employment, Mr. Henry Chanero. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Please get the mic. Yes, lami ni kayo nga na at naimbita ta sa kaning programa nga gina pangunahan ni Ma'am Edith Tumong ang Kapihan sa Dipolog aron nga ato pod mapasibya sa kahanginan unsay mga impormasyon nga nasa Department of Labor kay importante man ni kini sa atong mga katawhan. Og usab sa atong mga kauban dinhi nga nakaron ang PhilHealth si Mr. Ren sa atong partner kay kung naagay mga sweldohan na pod ning PhilHealth. Og again may buntag kay Mr. Boylee ang atong provincial board o ang atong manager sa PIA si Sir Pon sa may buntag sa tanan. Okay, salamat kaayo. Timing po kayo nga naabot diri ang ato pong panelist nga kinakusgan ang Video King sa Kapihan sa Dipolog. Si Edgar Soronda. Good morning, Gar, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, daghang salamat din og good morning sa atong mga sukit pabinaw sa Kapihan sa Dipolog, especially ang atong mga live viewers sa atong live streaming sa www.rmndipolog.webly.com o ang atong mga tuners sa DXDR 981 o sa atong IFM 94.1. Welcome sa itong panaguban sa Tulmanon sa Kapihan sa Dipolog. Atong napasalamatan, siyempre, ang atong mga sponsors na nagpaliwan na itong panaguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Live dito sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila, Dalan General Luna nitong Dakbayana sa Dipolog. Atong pasalamatan, siyempre, ang Sunburst na may official venue sa Kapihan sa Dipolog. Ang Hotel Camila 1, nga niyan himutang ang Sunburst Fried Chicken. Pasalamatan sa nato ang Pipix Lodge and Pipix Pension House alang sa mga travelers nga nakinahanglan sa budget alang sa ilang biyahe. Pipix Pension House o Pipix Lodge ang inyong atuan. Ato sa pasalamatan ang Roscoe Ventures and Optical Clinic sa dalang katipunan nitong Dakbayan sa Dipolog. Ato sa pasalamat ngadto na sa CL Inn and CL Fast Food ang ilan na kayo kanhi Chin Lam Restaurant. Mas dalang Rizal nga itong Dakbayan sa Dipolog. CL Inn and CL Fast Food diyan nga itong Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat usaba ngadto na sa LG TIC and diya sa Dampa o konsa diya sa Bagsakan Edad nga itong Dakbayan sa Dipolog. NTC authorized kini sila alang na sa pag-instalar sa mga repeaters, towers, radio base o mga portable radio transceivers. O kana ang LC Electrotech and Marketing. Nasab kina wholesaler and retailer sa mga balot ug nasab kanila ang Choices Catering sa tanang okasyon. Nakinhimutang sa Bagsakan Edad. Masab ang Jan and Gio Enterprises sa Dalan Bonifacio natong Dakbayan sa Dipolog. Ang dealer kini sa mga refurbished nga Rico brand photocopier, lifetime service warranty og masab na tapat kanila ang ilahang foods ang Jan and Gio Food House tagjis lang ang sudan, tagjis lang kinatanan no diya sa Jan and Gio sa Dalan Bonifacio natong Dakbayan. Ang John Vic sa Dalan Magsaysay. Good morning diya kang Sir June o kang Vic no. Vicky diha na sa Dalan Quezon Avenue natong Dakbayan sa Dipolog. Alang sa pinghanglan sa mga baterya, dagkong baterya sa mga dagkong sakyanan, John Vic Tire Care Center nga tuwa. Nasab kanila ang panginanglan sa mga vulcanizing shops o ang mga ligid sa four wheels, mga ganda tunggal, mga diston, uban pa, mga box, uban pa nga mga dekalidad ng mga ligid sa
John Vic Tire Care Center dalan Quezon atong dakbayana sa Dipolog. Siyempre ato sa pasalamatan ang kanhi din sa college o kanhi congressman sa segundo distrito o din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University ni Congressman Tony Roselier Matoy Barinaga. Ato sang pasalamat sa Metro Shoppers alang na sa inyong panginahanglan sa mga gadgets, mga high-end gadgets sama sa netbook, laptop, tablets, cellphones, mga smartphones, no? High-tech or high-end na phones na ang brand nini Max, Skype or Max, Spice or dili ba ang mga nailan na kaayo nga brand diya na sa cellphone na sa Metro Shoppers niya itong dakbayan sa Dipolog. Ato sang pasalamatan siyempre ang Dapitan Aqua Marine Park alang sa lami ang mga seafoods dinhi sa dakbayan sa Dapitan kung masuroy ka dadang imong mga bisita. Ang ambience dili mo ikapuli sa uban ng Dapitan Aqua Marine Park na diyan imutang sa Barangay Pulo nitong dakbayan sa Dapitan. Na diha ang lamian kay mga restaurants sa seafoods diha sa dakbayan sa Dapitan. Dapitan Aqua Marine Park nga gipalapdan sa pagkakaron. Masab ang Fantasyland alang sa tibuok pamilya, dili lang sa inyong mga anak kundi alang sa tibuok pamilya. Fantasyland, let the child out in you. Diha sa Fantasyland nga nay mga bag-o mga rides karon nga gipahimutang diha na sa Fantasyland. Na kining himutang sulod sa Gloria di Dapitan ang lugar sa tibuok pamilya alang sa shopping, habogaway kini o pagpahayahay panahon sa kagabion. Adi ang mga bantog kay mga restaurants o mga amenities nga inyong pahimuslan sa tibuok pamilya. Ang Gloria di Dapitan o gayong masab ang Fantasyland panag-iha gidumala atong kanhi congressman sa primero distrito kanhi Congressman Romeo Nonong Halosos. Mo kini mapilakan magpaluyo sa atong panag-uban sa Tulmanon ang kapihan sa Dipolog dala usab atong City Councilor Attorney Raul Barbazo ang atong City Councilor sa Dipolog nga chairman sa Committee on Infrastructure sa Sangguniang Panglusod Dipolog City. Mao kini ang pipila ka managpaliw sa panag-uban sa Tulmanon kapihan sa Dipolog. Balik kang edit. Thank you so much, Edgar. Ato nang acknowledge diri ang paghiyabot sa panelist po nato ning gikamingawan kay nagbakasyon man pero ga-monitor kanunay sa tong kapihan sa Dipolog kay his day will not be complete if not dili siya mo-monitor sa kapihan sa Dipolog. So, good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Happy New Year 2014. Former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. Good morning, sir. Salamat dito. Good morning po sa atong tanan, sa atong mga panelists, sa atong mga resource persons, labi na sa atong mga naminaw karon. Also belated Happy New Year but advanced Chinese New Year. Thank you. Si Mr. Vicente Tiangson, imong friendship sa New Jersey, siguro baga-monitor na to ron. Live siya. Okay. So, we'll proceed with our discussions karong buntaga. Kauban nato ang PhilHealth o ang Department of Labor and Employment. First and foremost, itong pangutana na sila sa ilang mga tagsa-tagsa accomplishments, no? Last year, 2013. Katong mga dagko ninyo nga accomplishments nga inyong napa-implementar diri sa ato ang lalawigan sa Buanga del Norte. We'll start off with Mr. Henry Chanero sa Department of Labor and Employment. Sir, highlights. Again, ako po digre si former Congressman Barnaga nga naa sa karon sa ato, may buntag sir of advance happy advance Chinese New Year po, no? So last year, no, ato basihan ang among budget last year sa livelihood ra namo. Natay mga 3.4 million nga budgets para sa Zamboanga del Norte o kana ato nahurot og nakahatag ta og tabang sa about 800 ka pamilya marginalized sector dinhi sa Zamboanga del Norte. Of course, naapod tay mga target para sa mga graduating sa 4P kanang wala na sila sa programa o gato patagaan gamayng intervention. Mga atay target nga 132 ka pamilya o kana sa Serious Minya, sa Siayan, sa Puno, sa Kutalak, Banukan, o sa Serious Minya, 5 ka munisipyo, 132 ka pamilya, nakahatag ta po og 1,115,000 sa ilaha. So nakita nato nga ang among mga programa dili lamang para sa formal sector kanang naa sa
panrabaho nga naa sa mga establishment kay tungod kani Zamboanga del Norte dili man ni siya industrial agricultural kani siya ug atong mga trabahante dili lamang dapat nato consider sa formal organization ko kanang mga self-supporting nato no self-employed nato kanang mga farmers kanang atong mga fishermen trabahante po ni sila in fact sila ang dapat tutukan nato kay sila gitawag nato vulnerable sector kay maayo man kanang sa private establishment pagsulod o mauni ha na requirement ng SSS ma-check up sa duli kay makita man na sila pero kaning atong mga invisible tawag nato kay wa ni sila mabutang sa formal economy dapat pangitaon ni sa Department of Labor aron nato matagaan og gamay mga interventions nato. Is that what you call, sir, underground economy? Underground economy. Maon part na sa ato no underground economy kana sila no kana mga trabahante pero wa na sila makabalo sa mga balaod nato nga dapat protection para sa ilaha. Og sa space nato no last year natay budget nga 3.3 million og kinipod na ato kuno na disburse tara no og nakatabang sa mga 4,000 ka estudyante all over the region. So kana ang mga major accomplishments sa duli o karon na pod murag gidoble ang atong mga budget sa ini mga programa kay tungod nga murag ang mga pidap sa atong mga congressman na realign sa mga lain-laing nga ahensya ug usahan na ang Department of Labor na nakagom og mga budget para implement nato para dinhi sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. That is from the Dole. Ato pangutanon po ang iyang accomplishment for the year 2013. Ang ato ang PhilHealth Chief diri sa province of Zamboanga del Norte, si Mr. Florencio Luyao. Thank you, sir. Maayong buntag sa tanan no, una sa tanan mangayo ko pasalamat sa atong Ginoo nga despite nga maot ang panahon adi ata karon sa ato kapihan sa Dipolog. Salamat kay si Ma'am Edith sa lain kang Sir Soronda sa ato pong mga opisyalis di karon diri sa kapihan sa Dipolog. Maayong buntag sa inyong tanan. Regarding sa muang accomplishment, kung regarding sa accreditation, amog yung paningkamutan kaya sa tinuod lang, ang syukon lang yun ang dili pa accredited sa primary care benefits. With the new administration, nanapod sila yung doktor, ma-accredited na itong ang rural health unit. Kailangan yun nato nga naatay accredited rural health unit kay para before ma-confine ng atong mga pasyente, muagi sa sila sa mga primary care facilities, kapareho ng rural health units. Para, before sila mabot sa hospital, maklaro na daan nga dili sila for confinement. Okay, so any other things nga may ka-share accomplishment that will form part as accomplishment of 2013 sa inyong opisina? Kabahin po sa to ang membership, no? Kay kining kong affiliate, ang nakalain mo ko din universal, meaning tanan yun, no? Muna gipaning kamutan na to atong 2013 nga 100% pero wag yung takabot diyan na pero dako gyud itong na-accomplish diyan na naabot ta sa 75%. 75% kay mo ginibanata nato kay ang tumong gyud sa national government dapat ma-enroll nato tanan. Okay, thank you so much. Sa pangutana, ngadto kang board member Boy Lipis. Una sa PhilHealth, no? Actually, ang programa ron sa probinsya is sa mga hospitals lang is zero balance billing. Kung mahimo wag gyud mabayaran, labi na itong mga medyo minus-minus sa panginabuhi. So, nasud naman ang PhilHealth. Dako kay katabang ang PhilHealth sa mga hospitals. Kay nakuha naman, sana ka na ang PhilHealth na mo abaga sa mga ilabas mga dagkong bayronon. Now, ug maaten nato na, siyempre, ang atong serbisyo sa atong panglawas, ma-improve po. Muna nga karon, ako na membro ng Focus Committee on Health Services, muna among drive karon zero balance billing. Inaot nga ma-attain yun nato na. Gawas gani sa PhilHealth, doon nisod ang Caritas. Nga, kung sa bayron di mabayaran sa PhilHealth, ang Caritas mo salo. Hinoon, di na lang problema gamay sa Caritas kay doon naman sila mga accredited nga mga hospitals, mga doctors, etc. etc. Di man para sa PhilHealth nga basta
hospital, doctors ug accredited lang sa PhilHealth, automatic na nga dunay mga benepisyo nga madawat ato sa PhilHealth. Because kay ang Caritas is private, whereas ang PhilHealth is government. Yes, yes. Murag, I don't know, sa modus operandi niya sa Caritas, pasabot na mode of operation sa dili ng modus nga binuang. Dili sindikato ka ng modus. Sa English na mode of operations. Sa ilabang paagi. O, kung pa na, murag gihapsay-hapsay pa na. Kay ni Sudman ang Caritas niya itong sa Sanggunian, nagpa-accredit sila. So, I don't know, og mahapsay na arong tuiga, aron doon ay smooth implementation, kay pasyente man ang atong istoryahan ani. No? After sa PhilHealth, magtupo ko sa labor. Actually, mangutana ko sa PhilHealth. Is this PhilHealth covers all employees? Government, private, kinibang kami, mga elective officials, covered naman ni. What will happen o di na may opisyalis? O, katong mga empleyado ng retire, what will happen? Pareha ba sa una sa SSS nga once a member, always a member? Or maundang ba ang benepisyo sa PhilHealth? Muna yung unang pangutanan ako sa PhilHealth sa labor code. Actually, kining labor is for private employees. Masig na misinterpreted din sa uban nga kay ang mga gobyerno naman sa civil service. So, kining sa labor, mangutana ko ni Paring Henry, kay ang Metro Manila, daw doon na may mga daily wage increases. Pila may minimum sa atong probinsya, atong dakbayan sa Dipolog. O ang iyang epekto, in terms of madawat na to, i-compare sa ubang mga lugar, ubang mga syudad. No, muna'y mangutanan ako sa labor, paunahon sa ato na yung PhilHealth debt. Okay, thank you so much, Board Member Boyli. Tubago na ni Mr. Florencio Luyaw sa PhilHealth. Go ahead, sir. Regarding sa pangutanan ni Sir Boyle, no? Sa PhilHealth, daghang kategorya, no? Actually, ang PhilHealth covered yun na mo tanan, walay pili. Either naman ka sa employed, alang tawag na mo karon na sa bago, no? Naanad na tag-employed. Actually, na bagong balaod. Ang tawag na nasa employed karon sa formal sector, no? Either na ka sa government o sa private. Napunta yung formal sector, napunta yung mga self-earning, mga migrant workers. Oo, invisible mo. Oh, invisible. Wala na mga kan, no? Self-earning, underground. Actually, pag wala na ta sa gobyerno, pwede ta mupili asa ta musulod dito nga kategorya. Kung dili pa punta lifetime member, ang lifetime member but pasabot na tay 120 months contributions og 60 years old ta. Meaning di na ta kailangan magbayad og PhilHealth benefits pero makabil ta og PhilHealth benefits na to, no? Dili ta magbayad og PhilHealth premium pero makabil ta sa PhilHealth benefits. Or kung wala pa man dili pa man ta makabilan ng programaha, pwede punta mag self-employed under sa informal sector. Okay, Board Member Boyli, does that answer your question? Kay mo, ari na din ta sa labor? Okay. So, ato sa patubagon, sir, ay ka. Si Mr. Henry Chanero sa pangutana ni Board Member Boyli. Ahin man to sa balaod. Minimum wage. Minimum wage na to, no? Siguro, ato po da tagaan na atong kay kayo na ng atong si Public Congressman Barnaga kasi siya man ang ato dati committee labor o kabalo sa sitwasyon sa kaning atong murag architect ni siya, no? One of the architects kana sa mga structuring ug wage system nato sa palisiya nato ngano man taas sa ngano dili magdungan ang mga paghatag sa minimum wage sa Pila diri ang minimum wage? Pila karon lang Dili sa Zamboanga del Norte. So ang atong minimum wage karon sa Zamboanga sa tibuok, no, Rio, no, natay 280 pesos para sa mga those in the sa industrial establishments o katong sa retail and service establishment nga 30 and above ang ilang empleyado. So 30 and below na mahimo nga 260 lang per day ang ilang minimum wage. Yes, so 30 above. 30 and above, 180. Yes, go ahead. Kanang imong tibok region that includes all the cities, component cities, Yes, yes, including Zamboanga City.
including Zamboanga City. Thank you. Naara ko gamay po na ng comment no nga makita na to mao nasulti ko siguro nga naman nga sa Dipolog sa Zamboanga City pareha ba ang economic kuan nila diha no ang kuan nato tanaw nato no pero sa nakita ko siguro usaan na nga nga nagparehas ang minimum wage nato kay sulti ko ba kulang partisipasyon po ang atong mga sektora din ay concern sa pagmugna sa mga wage nato no every year no pinagi sa Regional Tripartite Wage Board nato mga consultation nato mga hearing kung kay mag-review man ta sa atong minimum wage every year gina-review man na so kami po sa Department of Labor kay kami mag-facilitate gaimbit kami sa mga laing-laing mga sektor para mag-participate sa wage hearing nato sa establishment ang ilang ginapadala ang ilang raman mga bookkeeper mao na nga maglisod kita unta nga mao na nga karon na ako sa ka gimugna nga proposal nga unta purag awareness no giunsa ang pag-come up sa atong wage policy wage structures nato nga akong imbitahon ani ang mga committee on labor na sa representative nato ang mga different heads sa mga chambers siguro aron nga sila mismo pag-aware sila during sa wage hearing, maka-participate sila fully. And in fact, prior to that, maka-research sila kung tama ba ng minimum wage na to. Kahit sa tinuod lang, ang probinsya sa mga dinutigi, sulti man daw nga medyo pobrita. Nga no, mas mubo pa man ang minimum wage sa karga kaysa ato din. Dito sa ila, 234 naman. Nga no sa ato, 280. So these are things nga dapat i-correct nato. But for the meantime, kay mauman ng atong balaod, mao gid ang atong sundon. Okay, thank you so much. Doon ay follow-up question, sir, with your permission ni former Congressman Attorney Barinaga. Doon ay follow-up question si Pons Roda, nga amo nang istoryahan before last week kay katong di ba cried di mo nga trabahante sa airport. Okay, so follow-up question ni Pons. Dungan sa paglambo sa atong syudad. Atong nakita nga daghan kayo mga konstruksyon. Kani bang minimum wage mo apply po sa mga trabahante sa konstruksyon o doon na ba po tayo paagi nga ma-monitor kung kini ba gyud gipatuman? Okay, sir. First no hangyo mi sa tanang mga sektora sa ang media ang atong mga concerned citizen nga kung mahimo i-report gyud nato sa Department of Labor ang atong mga trabante nga mao gyud mag-complain sa amo sa buhatan namo nga dili kulang ilang pangsweldohan kay kung ang first line of defense goods kanunay sa atong mga paningkamot asa nga unta matagaan sila sa ilang katungod sa minimum kanang kwan gyud trabahante mao na nga ginahangyo nako kay para nga ato sila matagaan og assistance kung sila na mareklamo hinuon kanunay no ang atong pagtagad sa mga reklamo sa Department of Labor bahin sa sweldohan kanunay gud na namo gitawag nga technical assistance pre-development developmental pananglitan kung masampol ko sa inyo nausa ka dakong establishment sa una nga daghan gyud kayo ang mga customers no daghang customer siya pero sa next 3 months next 3 years after 3 years medyo mahina na no ang iyang operation pito ka buok nga trabante niadto sa ako no this is kapihan man this is murag kananani restaurant siya nga one of the sikat sa ato dinhi sa Dipolog. Nireklamo ang pito ka trabahante sa amo kay dili na daw sila tagaan og 13-month pay. Mao to ako po gitawagan gyud sa tubangan sa mga trabahante ang kining establishments. Og nag-explain siya galisod siya. So sulti ko sa pito ka reklamo ako siya explain nga katungod baya ninyo na kanang 13-month pay gyud. Maski unsaon nato na sa balaod og ang usa ka trabante naka-serbisyo og usa ka bulan entitled na siya sa 13-month pay. So ako gipangutawan na mga trabante kamusta man diay ang sitwasyon sa atong negosyo pang negosyo nato diha mao to gi-compute na mo gyud no kung pila gyud dapat ang makuha nga customer sa usa ka adlaw aron ma-cook up nila ang ilang expenses nga mag-estimate madagan og 70,000.
kinahanglan sila og 46 ka customer matag adlaw aron lang makup up ang 70,000 nga ilang gasto. Ako nakatuon magkuha ng mga ingwanang klase sa competition. So sulti ko sa ila, naabay 46 ka tawo nga masulod sa inyo dina. Kaya nga itong estimate nga ang usa ka tawo magsulod, naamoy 50 ka pesos nga ginansya. O ato pa mag-sell siya sa mga 150, makapalit sa mga 130. So kumputan ninyo matag adlaw sa kabulan, maka-average pa mo 46 pesos, 46 ka tawo matag adlaw. Wala bang good kuno? Sulti ko, lisod gyud ang kumpanya. Kaya kung ako po ang nagnegosyo na, mga 50 na magsulod ang average ko, ako po close akong kumpanya. So, mauna nga, karon sulti ko kung closing man na, unsa may atong buhato na. But, kung pwede, maghuna-huna mo, sindi lang may reklamo, no. Basta nga, katungod ba ninyo ng 30 month pay? Kay 300 lang gihatag sa inyong kumpanya. Unsa ka kung huna-hunaon nyo, pwede mo magreklamo sa amo para huraton ko anto sa buntag para mapatawag nato formally ang kumpanya kay katungod ninyo na. Unya sulti ko po si kay mga batanon pa sila, mga ayong universidad sila ka eskwela, sulti ko kanang first employment nato will always be part sa atong investment sa atong career. Ayaw gunan nyo hunaon nga sa first employment nyo mapalit na kog motor, mapalit na kog balay, no? Kana investment na maka-establish ta og network. Sila wa na sila magbalik. Okay, thank you so much. Ipalawabang na ako Response. dit. Kani kan personal experience magunin ako munang nakaingon ko gipatuman bagining minimum wage kit kung 280 kung ang usa ka trabahante silduhan lag 150 construction diha dapit sa Minaog kay naglakaw ko to siya naagyan ako pauli ko dili siya mo sakay abin niya driver ko kabalabal. Inako muli man kog Minaog, ihapit lang kanako og asa kataman. Then mintras nagsakay mi ako sa istorya akong gipangutana. Ang iyang sweldo 150, manang di siya mo sakay kay gadagya iyawat. Mo na yung maghulat ra bagi dayta nga naay mo report nato og wa bagi tay paagi nga ma-check gina siya kung ma-monitor kung napatuman bagi na siya. Okay, adihang partiha. Dayon katong giingon nimo mga empleyado ang mga establishment. Doon ay mga tindahan karon nga kunuhay na gamit og band clock. Pila ba gyud ka oras ang gitakda nga oras pagtrabaho anang na ang mga atong mga tindahan tindera. Biometrics. Kay ako mangira kada adlaw man kong punta diha tapos akong makita nga ang ilang pag-duty gikan mong sudod kag alas 7 hangtod pa sunod sa alas 7 sa gabi naa pa na diha. Yet nangutan ako kung doon na ba'y matawag na overtime PO kay sobra naman yun sa oras pagtrabaho kung normal working hours yun sila wala. So sakit kayong huna-hunaon kasi dala na pala po yung sentimiento nila tungod kay akong nakita nga ang gibantayan sa management undertime dili ang overtime. Munang mangayo pugog patinaw sa labor og unsaon gyud untaon ni para pud matabangan nato ning atong mga kay sila gud kapit sa patalim sila kay og dili ni og moreklamo sila initan kana lang akong pagayo og explanation ba Okay, tubago na ni Mr. Chanero about overtime, undertime o kanang ma-monitor ba ninyo ang sitwasyon sa mga trabahante sa pribado nga sektor karong panahon na? Sa tinuod gyud nga sa ato sa Bukal Norte naara tay 7 ka trabahante para sa tibok Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga del Norte kung ato tanawon sa region na 44% ni sa atong area, we are serving 28% of the population sa entire region. Mabitaw na nga karon ni come up kog proposal na sa Manila nga unta butangan na og field office po sa Liloy to serve sa ato sa District 3 o magdugang tagtawo aron yun nga kaning atong mga paningkamot nga unta ma-check nato ang establishment sa ilang mga kakulian sa ilang trabante makita nato aron yun nga makatabang ta sa atong mga establishment dinhi. Hinuon sa Manila nag-hire na taog mga 300 na approve na no sa Manila nga
implement na gyud ta sa pag-check up sa mga kahimtang sa atong trabante na allow kami sa DBM nga maka-hire og mga 370 ka labor compliance officer o kani unom ani ma-assign sa ato sa region o ma-assign sila sa mga probinsya, duwa siguro din sa Zamboanga del Norte, aron lang ilang trabaho, maupag monitor, pag-check up sa atong mga kahimtang sa atong tabi. Tinuod gyud ang sulti ninyo obserbasyon nga kini pod medyo dinhi pod nagkulang ang Department of Labor sa pagtanaw sa kahimtang sa atong mga tramante. Ako admitted ko ana, pero karon unta pod ato pod tanawon kung kaning atong 280 unta mag-participate ang community during savage hearing aron gyud sila magtambong ana aron nga sila mismo ma-involve kay kung sakto ba nang atong minimum wage nga 280. Kay kung ako lang pagtanaw dinhi walay reklamo gud no, pero sulti ko kanang inyong minimum wage gamay na dili na 280. Ato pangutano ng sales lady nga gadawat og 200. Lipay naman siya kayo. In fact, nagsulti gani ko sa among direktor base sir nga kita nagkulang lang base natay dapat mga study nga matanaw gyud nato pilay dapat kinahanglan dinhi sa Zamboanga del Norte. Ako mismo tinuod nga balaod man na medyo nakapanapoy gamay pod nga question nga ano nga ang sweldohan dinhi sa Zamboanga sa Dibuok Riyon pareha ra gyud tanan. Ngayon ta lahi man ang atong economic ang economic situation. So naara po siguro sulti ko dili siguro po sa gobyerno kulang na po sa private sector participation o sa local government aron sila makatabang po sa ato dinhi sa pagmunda sa eksakto nga structure sa atong panwilduhan dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much, Mr. Henry Chanero. Before sa question ni Edgar, we'll go to former Congressman Attorney Barinaga. Please go ahead, sir. Para dili ma-derail atong train of thought. Yaman ta sa labor. So, I will ask si Par Henry. Mayo tingali para masabtan jud sa kinadaghanan. Nagpatagaan po nato mga committee, no? Sa mga local legislative. Kining, unsa gyud rate? Unsa rate? Pananglitan karon ang ato minimum wage is 280. Now, doon naman ay mga exceptions. Doon na mga exceptions, no? And then, whether agricultural or non-agricultural. And second, doon na po yung mga establishments nga medyo exempted sa minimum wage law sama sa Bambi, di ba? At ang barangay micro. So daghan na siya. So more or less masabtan na to, no? Kay di man naingon yun nga pass and instead rule, no? Doon naman yung mga exceptions. Dayon, kining bahin anang anang compliance, no? Naman po nagibuta nga short man gyud og manpower ang DOLE. Pananglitan sa ila kinsa may mo suroy-suroy. Pero naman po nagibutan dito nga the local government can be tapped for inspection kay kining inspection sa labor lisod man gyud. So especially in cities pwede tingali nga ato matap ang local government aron nga tan-aon og compliance pigog dili. Kay actually murag gyud wa man gyud comply, very few. No, then kadua dit bisag kung saon nato ang atong sweldo bisag 280 sa Dipolog gamay ra gyapon na. Gamay gyapon. 280 with a family of 6, no? Then you divide that. Pila ra may per capita? That can you live with 30 pesos a day? Diha nimo kaay mong allowance, imong pagkaon. So actually it's very very low. Di kadua, sometimes tanawon po nato sa national government should also see to it nga ang prices going up, ang atong sweldo mo orag gyapon. Ang mga trabahante bisag kita will never complain so long as the prices are being stable, di ba? Og 280 kita karon, what is the prices today? O ugma o damlag musakat ang presyo 280 lang tagyapon. How in the world can we live? So we are really living below no? Below sa kwan, no? So these are things nga sometimes we cannot blame DOLE. The national government should have at least a more of a convergent outlook, no? Of what is really happening. So on that tingali, no, we will be more informed
taga ilang mitanan sa unsay lang statistics. So next time na mag-meeting ta, more or less we can ask that question. Salamat hen. Salamat. Okay, thank you so much, former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. We will go now to the question of Edgar. Edgar, go ahead please. Imong pangutana. Okay, dahil salamat din. Akong i-direct akong pangutana based on katong pamahayag kanina ni Sir Henry. Labi na sa panawagan niya sa ubang sektor, tabang suportaan ni pag-monitor no sa kaya makita mo na to daghan na kaayo ang mga establishmento din sa Dakbayan sa Dipolog. And even before the mushrooming of the establishments, doon na natay problema on sulan, unsa gid ang mga sulan. Nagsunod ba gyud sa minimum wage law. Sir, if in case imo man lang gi-admit sir nga kulang kita sa mga tao to monitor, if in case kini mo panawagan mutuhop ni sa ng sektor, mo report da nimo matubag ka nimo ni tanan natadulo ni ang tanang mga reklamo sir kung kanita lang ilang idong mo kay kung even before until now nga naadaghan kay ni kung nakadaghan naman gini establishment sa Dakbayan sa Dipolog. And tinuod na imong gingon sir, daghang mo ingon nga bahala na lang og ingani akong sweldo kaysa wala ako'y trabaho. So ay kaduha na ko sir case kung ingon ani ang sitwasyon, dili na lang ba pod ni panumbalingon sa doli kani ingon ani nga sitwasyon nga below minimum wage law sila pero mingon sa bahala na lang wala bay paglangtaw nini ang doli ani nga sitwasyon. Okay, tubago na ni Mr. Chanero. Dayon sir, doon na ba disciplinary action ang doli ana? Kung mahimo pinagigyapo nato sa gitawag nga soft approach ang among sa Department of Labor kay kanitanan social wage legislation man ni. Dili lamang trabahante ato protektahan pero ang establishment pod kay ang Department of Labor di man guna siya pro labor, pro management. Kita nata sa tunga-tunga gitawag nato na pro industrial maintenance ta no nga unta kanang maayong pag relasyon between workers and management ato kana siya mapa-maintain din sa ato sa Zamboanga del Norte. Ug sa nakita pud nako ako ginahangyo kanunay gyud ang atong mga private sector ug atong mga partners nato no kanang mga press nga palihog dalaan ninyo ang mga trabahante sa opisina aron nga matagaan nato pod sa mga maybe kung advices kung dili gyud mag-complain sila kay katungod man nila kanunay kung dili eksakto ila sildo sa minimum wage pwede magreklamo man na sila hinuon sa pagreklamo nila mahusay man at ginahusay na mo na ug sa karon ng gani sa last year no natay balor nga mga 50,000 siguro nga na sitol namo bahin sa mga reklamo nila ug usahay good ma-realize man sa mga workers nga sa tinuod man nga makita nilang sitwasyon sa ato dinhi sa Zamboanga del Norte. So siguro sa mga sitwasyon mao na gamay pud ang reklamo sa ato. Pero sa tinuod lang wala kung naalagay reklamo nga formal amo ginadayon aksyonan. Yeah, okay. Go ahead, sir. Kining kontingali hen, we can empower the workers, no? We can empower the workers. It is sad nga diri sa Zamboanga del Norte, murag wa umtay unionized. We have no union. So kanang mga lugar nga dunay union, kanang gingon nga policing, no? Sa dole di na kinanglan because the workers are empowered. They can police their own work. Pwerte na sila kayo mo kanang kuan, no? O karali. Okay. But it is on the lower part. Now, dili ba pwede nga you should intervene and we should, the local government can help. Nga, iawag na to nga both government and private employees can associate. They can make an association to protect mutual protection. Not necessarily collective bargaining tingali kay medyo kuana, pero to protect at to know their rights. Moniko lang nato. So that we can empower the workers. At least they know their rights. No? They may not demand ka minimum wage law. Di na mahatag. Then you resort to social social dialogue. No? Aron nga magkasinabot sila. So tingalihin, it can really help, including the local government. Iawag na to. Mga sales lady, mga tanan,
then we will have an association, no? Short of collective bargaining. Okay, thank you so much for the emphasis, no, former Congressman Attorney Rosalier Matoy Barinaga regarding our labor laws and implementation diri sa toang lalawigan sa Buanga del Norte. Papahuayon na to kadyot si Mr. Henry Chaniro mutabok ta diri sa PhilHealth. Atong pakapihon una si Sir Henry kay arita ni Mr. Florencio Luyaw sa PhilHealth kay importante kay ning healthcare program sa atong gobyerno kay mora ba gini naka-diskarel sa funding sa Amerika ang Obama healthcare program nga wala napasar sa Congress. So di kaloy sa Dios wala sila pondo, nag-shutdown sila, no, partial shutdown sa ilaang businesses dito. So yes, go ahead. Salamat dit. Ikaw na, sir. Good morning, Renz, no? Kining doon ko tulo ka actors, no, on this kining mga about health, no? You have PhilHealth, you have GSIS and the SSS, mga social program. And then to top it, doon ay EEC, no? Employment compensation, di ba? Okay. Now, og mo enroll ka sa SSS, enroll po ka sa GSIS, mo enroll pa bagyo ka sa PhilHealth. Is it necessary? Why? Okay, go ahead, Sir Luyaw. Gwapo kayo nga pangutana na, no? Kaya actually, first time po na ako na natagbuan nga question. Pero at least karon ma-discuss na to. Actually, kailangan yung po na to mag-enroll sa PhilHealth. Kaya nga naman, nagkalain-lain ang among benepisyo. Kaya ang sa PhilHealth, more on inpatient benefits. Inpatient, meaning ka nang na-confine ta sa hospital. Oo. Ang sa GSIS o SSS, more on kwan sila, kanang pang-outpatient. Outpatient, dili sila confinement. Og naapod sila ka nang gitawag nga rehabilitative after ka na confined. More on sila dito. Ang PhilHealth more on inpatient, inpatient. Pero naapod may programa mga outpatient. Muna nami gipang accredited nga rural health units. Okay. Og kita simpa ko ang magdaot ko ato ko hospital. Enroll ko sa PhilHealth, doon po ko'y SSS. Kinsa asa man ko mo kubra sa akong hospitalization? Sa PhilHealth o sa SSS? Kana siya, no, dapat kanang duha mo'y kubrahan nimo. Ang PhilHealth sa ato ang inpatient sa pagka-hospital. Ang sa SSS sa rehabilitative, kanang sickness nga wala ka katrabaho. Muna'y bayaran nila. Actually, dili gyud ang sickness kundi kanang wala ka katrabaho, muna'y bayaran nila. Very clear nga. Pating GSIS, pareho ra nga prinsipyo kanang ECC. Kung naa ka sa hospital, PhilHealth. PhilHealth. Outside sa hospital, GSIS o SSS. or JCS. Second question then. Uban na dayo, no? Okay. Kining pananglitan mo enroll ko sa PhilHealth for 1 year, no? The next year, akong enrollment, I have to renew my enrollment. You know ba na? Is that correct? Not necessarily ang enrollment. Kay once you are enrolled, you're a PhilHealth member na siya. Okay. Kailang you have to be active. Okay. Magbayad lang yun ta. Okay, magbayad. Ang payment lang may kailangan natin i-continue. Pero ang membership nato, kasalang. Ang kuan ko din pananglitan, doon na bitaw sponsor, no? Pananglitan, si Henry mo sponsor na ako, PhilHealth. Okay. The next year, din na siya mo sponsor na ako. What will happen to my contribution? Mawala na to. Then something, second year, something, matukog hospital, can I avail of the contribution of last year? Pwede de. Dili, nini siya, no? Para gwapo po kayo. Sa last year, medyo stricto gamay ang PhilHealth kung wala pa na approve ang amuang implementing rules and regulations atong October 6, 2013. Pag dili ka active, meaning wala kay payment, di nagyud ka pwede makapag-avail of PhilHealth benefits. But with this new IRR under Section 39, no, duha ka provisions lang kailangan nato dito nga i-comply. Either na kay 3 months within 6 months prior to confinement or bayaran nimo ang 1 year. Provided lang member gyud kadaan, registered kadaan sa supposing PhilHealth. both, wala ka. Meaning, But mas ginuunsa nga situation nimo, maka-avail yung PhilHealth benefits. Ang usa lang gyud ka kondisyon dito, dapat enrolled ka sa PhilHealth. O lagi. Meaning na kay PhilHealth identification number. Ang question ko na kay, supposing karong ira, contribute ko. Okay. Next year, wa ko contribute. 1 year ka, walay contribution. Nagdaot ko. Can I not avail of the payment of last year? Kay asa mo tumato na yung kwarta? Why will I be deprived of my contribution of last year? Because it doesn't mean that when I pay, I will get
sick for that year. Ang imong sickness is contingent. No? So it is mapupunan, not to oo. pay for the contingency. Si palit nga kwan Mura gyud man siya og mawala. No? How is that? Kung yun, kung inatong nga sitwasyon nga, di gyud siya magbayad, wala na gyud to. Dili gyud to niya maabil. Kay pwede mo pud moingon ng PhilHealth, pagbayad karon o pagsakit po dayon. Asa man tumadto tong kwarta nga akong gibayad last year? Mukan lang to, dito na tumusulod sa gitawag na tog lifetime membership. Ika nga, natay 120 months contribution, og 60 years old na ta, pwede na ta moabilan ng programa ha. Without paying the monthly PhilHealth premium, kabila ka sa I PhilHealth asked this benefits. question sa daghang mga gusto mo sponsor. Pero the problem is, di ka na sponsor for 1 year or 2 years. Thereafter wala na, sayang ilang contribution. No? Dili siya masayang. At the same time, ang PhilHealth Gold is a social insurance. Meaning, ang mga mayog lawas, tabangan ng nagsakit. Ang mga dato, tabangan ng itong mga pobre, dito ato nang i-share ang gobyerno. Okay, so ang sponsor si Board Member Boyle. Kana sitwasyon ni Kong, parehara po sa kuha. Nako isisi sa sanay ko pa ko. Yang advice nila i-continue, munang i-continue na ako ang pagbayad. Although doon na yung mga ceiling. Sa kuwan pa na sa empleyado ka na gitawag og salary grade, scale. Salary scale. Karon kay joblis naman ko. As far as is concerned, apson ako tong ceiling nga dako po nag-benefit nga makuha nako. Now sa GCIS pod, automatic po member sa PhilHealth. Kaya na naman ko sa panggobyerno. Now ang pangutanan ako sa PhilHealth, doon na ba yung standard rate bayaran mo kada buwan? Assuming wala naman sa serbisyo, ila naman po ang rate mo, down ba o parehar mo sa pagsugod? Parehar ba? Okay, tubago na Mr. Loyaw. Sa bagong premium schedule na mo karon, actually ang increase na mo is 2.5% na lang siya. By law, allowed ng PhilHealth mo increase to 5%. Supposed to be mag-increase na ang PhilHealth ni adto pang 2012 January sa tanan dungan gyud na, pero gi-differ na mo na kay daghan man kay nagreklamo. Pero hunaw-hunaon lang po nato ngano man po no, it's a high time for PhilHealth to increase the premium kay ngano man 2006 pa mi nag-increase. Tapos karon 2014, 8 years na siya. Tapos nakita lang nako sa TV bago lang, ang inflation rate nato is 4%. I-times lang nato na but pasabot lang ana. O kung i-times nato nag-8, that is 32%. I-minus nato, butang nato piso no? Piso nimo. Minusan nimo nag 32 centavos. Ang mabilin si imbalyo si imong piso nala lang sa 68 centavo. Kung karong panahon na mupalit tag candy, ingno na ta sa atong anak pa, imong kwarta kulang. Kaya ang karon ang candy 1.50 centavos na. Inana po ng PhilHealth. Kailangan ta mag-increase og premium para ang among support services no maabot po nato. Muna dit nga sa labor, you have the minimal wage and the real wage. Ang real wage is katong subject to inflation. Pero akong punta na personal gamay. When you retire, murag doon na kayo makuha sa PhilHealth, di ba? Doon na. Okay. Pero, dugay, hasta karon wala pa na mo nakuha. Subject to prescription ba na? Actually, ang sa PhilHealth, unique lang, dili kay malipay ang uban. Kay di man kwarta ang hihatag sa PhilHealth. No, dili. Doon na kayo you're subject to kaning monetary. Mura bitaw og pag-retire nimo, murag something like that, lump sum, no? Something like that. Doon na. Ang problem lang karon, ang problem lang karon kay dugay man na wala na claim. Is it subject to prescription or not? Kaya bato ko sa mong opisina sa Tuesday. Sorry to inform you, sir. Actually, wala na sa PhilHealth. Dili mi gahatag og refund. Walay refund ang PhilHealth. SSS GCIS ra. PhilHealth. Dili ang PhilHealth more on kwan na gyud namo. Katong gi-discuss na ko ganyan, lifetime membership program or LMP na mo. Pero naman gingnan mo mi nga. Dili katong reimbursement mostly sa confinement to. No. Kanang pag-retire, you're subject to a certain amount. Mo tong ang ahib doon na. Wala siya. Pero wala na mo na claim. So we have to make that a test case, no? Kung naa mas payo no, kay nga naman dili na ihatag kung naa mo gyud dapat ihatag. Pero as far as ako personally lang gyud, ako mo gyud nagahawid ka sa mga del norte. Wala pamiana. Pero usay no, butang na nato no.
bidat as it may, butang nato kay usahay man gud kato sa una mingon nga ngano man lang ito nga na ina na program ngono pa man kabalo posible na kay ngano man kay kining mga boss nato usahay mga gobernador, mayor nakikistorya naman na sa presidente nato. Actually that is the plan of our president also nga wala pang buhati og balaod. Sorry, Renz. Doon na ba diferensya sa healthcare o PhilHealth? On some klase nga healthcare man. Kaya ang PhilHealth is a government, Doon na ba healthcare na po yung mga HMO. agency, doon na ba body about healthcare? Wala. Wala gilain. So PhilHealth yun eh. PhilHealth yun. Oh, PhilHealth siya. Okay. Okay, so ato ipalusot una ning question, no? Text message gikan sa usa sa atong panelist nga wala na to kauban karon kay to ay klase sa masteral no sa Andres Bonifacio College from Julio Salaveria, and I quote, question to PhilHealth. How does PhilHealth secure compliance of its regulation by private business establishments like the very perennial problem of non-remittance by employers of PhilHealth premiums contributed by employees and deducted from their payrolls? So, mo na ipangutana gikan ni Julio Salaveria. Sir. Good morning, Mr. Julius, no? Actually, ang PhilHealth gamug na gid mi og kuan kanang itawag na mog mapping of employers. Nanay body na mo dito sa employer, mag-check mi sa mga records. Mas karon katong na-approve na gyud ang among implementing rules and regulations, naan na gyud mi power. Dili na mi kailangan mutap sa dole para mo ukab og payroll. Na-allowed na mi ana kung dili mo magpaukab og payroll, akulat na lang po mo communication gikan sa mua. Kung dili gyud ninyo na ma-comply, ako gusto mi mutabang no, dili po mi gusto manghadlok kay partner man gyud na. Dili ta dapat magtinabangay ta, pero ang PhilHealth po nga na po mi obligasyon para sa mga empleyado nato, para sa atong mga miyembro, apo gyud po nang dapat sundon. Dapat mag-mapping ni hinay-hinay tagsa, dapat masulod ma-enroll gyud nato sa PhilHealth tanan. Okay, that question comes from Julius. Katong bahin man na sa private establishments. How about in the government? Katong mga LGUs nga wala makarimit na ba? Diya sa PhilHealth sa premiums? Dili kay taghabol sa government, kay ang government pag utangan gyud na mubayad pod. Kay naman gyud na sa igod. Like for example, karon ang PhilHealth mag-increase mig premium. Usahay naka-budget na siya for this year. Kung ang budget nila wala pa increase, na gyud na differential. For next year na po na nila bayaran. Dit. Yeah, Supposing an employee hingatag, okay, bayad. Dayon ang LGU failed to remit to PhilHealth. Then na-hospital siya. Pagtanaw sa record, wala may remittance. Unsa may inyong buhaton? Sa government wala tay problema, maka-avail ra. Maskin pag walay premium payment. Okay. Maka-avail ra. In the private. Sa private maka-avail gyapon ang gugdo na mo ang employer. So you have to Ang pay. premium at the Okay. same time ang hospitalization. So sa ato pa, the PhilHealth will pay, but later on PhilHealth will run after the Okay, employer. That's good. Okay. Okay, balik ko gamay itong gi-mention kanina, Board Member Boyle, nga zero balance billing. Nahitabo ba na diri sa itong mga hospitals? Kay namurag, doon naman po yung mga pasyente god nga nang reklamo kay doon ay mga balayronon, doon na po yung mga refunds unsa to. I don't know about these things, pero palihog daw pakisayri daw ang mga tong mga katawhan. Kini gitawag nato nga kuan, actually ko na siya sir no, NBB, no balance billing policy sa PhilHealth. Kana siya gina-implementar lang na muna siya sa mga indigent o sponsored members nato. Kanang indigent muna ang gakuan ana, ang gabayad na ang national government. Pag may tag-sponsor kini mga local government units nato o katong mga private kang attorney no. Na ako na private mo yung sponsor siya. Oh, la kato, sponsor to, tawag ka to. Oh, kinsay gusto mo pa-sponsor, pwede na. Oh, dito ra to siya ikuan no, dito na nato to i-implement ang no balance billing policy. Bot pasabot. At that time ma-discharge ang atong pasyente, ang member dapat wala na kabayaran. Either man ang atong medisina, ang mga professional fee dapat wala. Sa pagkakaroon, actually implement na diri sa Jose Rizal no, sa Dapitan. Ang diri sa atwa sa Dipolog, actually gahinay-hinay ta. Gahinay-hinay pati nanay na paggawas nga order si governor nga dapat i-implement na nato ng no balance billing policy because that is a national policy. Sa national government mismo dapat gipa-implement na gina nila.
Dit, So, lang, yes, sir. galing. Kanang bayad bitaw sa doctor's fee, no? But kaning mura og sa ubang hospital wala may permanent doctor. Mura bitaw sila og drop in or whatever, no? Oo. So, unsa ang magbayad nila og okay naman na og government kay mabayaran ninyo, no? But if it is a private doctor nga gitawag lang sa kwan, mura bitaw mga Correct. kanang kanang jaon Dili na resident physician? dili mura kanang Contractual? Natay mga kuno, actually natay mga exception. Basta katong no balance billing policy ganiya, ingon ako ganiya, sponsored pati indigent lang. Sa laing kategorya dili siya mo apply kana sa mga employed, no? Sa mga employed nato, formal sector o informal sector dili siya mo apply. Meaning naagi siya ay excess. Naagi siya excess nga kabayaran. Tanang hospital diri sa Zamboanga del Norte, gawas anang government hospital, accredited ba sa PhilHealth? Accredited tanan. Except lang yun ang sa Syukon. Natay para sa Syukon, mga itong ma-accredited tupuhon kay para at least ang catchment area niya di na sila mudagan dito na lang. So naman diri ang ato ang bukal. So siguro actually, itrabaho na nila. Okay, so mapangitaan na nila og pamaagi. Okay, before we will proceed, ato ta sa atong commercials, Gar, please go ahead. Maraming salamat dit. Break una ta. Break time. Alang na sa ato nga mga guest. Ato nang iparelax o pagkapiyon sa makadya. Atong pasalamatan ng atong mga sponsors na nagpaluyo sa atong panaguban sa tulumanong kapihan sa Dipolog. Ang Janos Marketing, ang pinagihan ni ABC President Honorable Janos Yu sa Quezon Avenue, Dipolog City. Kang Provincial Governor Honorable Roberto A. Uy sa Zamboanga del Norte. Kang Honorable City Mayor Honorable Evelyn T. Uy, City Mayor Dipolog City. Kang Honorable Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte, Honorable Attorney Sinino Angeles. Pasalamat usab ngadto na kang Honorable Presiding Officer Pro Tempore Attorney Julius Napikit sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte, kang Honorable Board Member Romulo P. Suliba, Chairman Committee on Finance, Appropriations sa Sangguniang Panlalawigan Zamboanga del Norte. Ngadto sab kang Dipolog City Vice Mayor Honorable Dr. Horacio Velasco, Presiding Officer sa Sangguniang Panlusod Dipolog. Kang City Councilor Honorable Kini Balong, City Councilor Dipolog City. Kang Honorable City Councilor Attorney Junald Jojo Napigit, Dipolog City. Kang Honorable Attorney Honorable City Councilor Attorney Jasmine Pinsoy, City Councilor Dipolog City. Kang Attorney Kenneth P. Rosal, President Integrated Bar of the Philippines Zamboanga del Norte Chapter. Ang iyong masab ngadto kang Honorable Ronilo Boy Lee, ang Board Member 2nd District Zamboanga del Norte, President sa Regional Board Members League of the Philippines so panelist of kapihan sa Dipolog. Ato sab kang Honorable Robin B. Ligorio, Attorney Robin B. Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlusod Dipolog City. Ato sang pasalamat ngadto na kang City Councilor Attorney Raul Barbaso, Sangguniang Panlusod Dipolog, Chairman sa Committee on Infrastructure sa Dipolog City SP. Orozco Vision Care, an optical clinic sa Dalan Katipunan, nagpahigalon kini sa ilang color blind or Ishihara test, color blind testing. Ang Orozco Vision and Optical Clinic. Jan Angio Enterprises sa Dalan Bonifacio, nag-dealer kini sa mga refurbished Rico photocopier with lifetime services. Nasa sa tapad ang ilang eatery na tag 10 pesos lamang ang matagsudan diyan sa Jan Angio Enterprises. Ang LC Electrotech Marketing sa bagsakan ni Edad, Dalan Tomas Claudio nitong dakbayan sa Dipolog. NTC license nga mo-installer sa mga radio base, transceivers, towers, repeaters o dealer sa mga radio base o mga portables. Imsab hardware, electrical supplies o wholesaler sa balot. Nasab kanila ang catering services, pinagi na sa Chances Catering. Matawag sa cell number 0920-968-1911. Pangitala mo si John Correa. Ang June Big Tire Care Center sa Dalan Quezon o G&B Tire Supply sa Dalan o Highway Santa Isabel. Dealer kini sa tanang mga baterya 12 volts, 7 to 27 plates, car tires, Deston, Max, Goodyear, Yokohama, Gadyatunggal o mga vulcanizing needs and flaps o mga surplus tires. Matawag sa telephone number 212-9332. Ang CL Fast Food o CL Inn kanit Chinlam na ilan na sa garantisadong serbisyo o lambiya mga pagkaon na namutang sa Dalan Rizal at bang sa Merkado Publiko.
masab kang ang Metro Shoppers das Dalan Rizal ni atong dakbayan sa Dipolog. Dilo sab kini sa mga high-end nga mga gadgets sama na sa laptop, netbook, tablets, cellphones sa nakadaiyang brands na kanila ang Max, ang Spice nga cellphone o naila pa kayo nga mga cellphones diya na sa Metro Shoppers sa Avenue Dipolog City o mga home appliances sab. Di pa rin usab kita sa kanhi Kongresista Segundo Distrito nitong Lalawigan, kanhi Congressman Atty. Roselier Matoy Barinaga nga karon din sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University nga naa na karon sa main campus Dipolog City. O gipalayon sab kita sa dapitan Aquamarine Park ang lugar alang sa naila og lamian na kayo nga mga pamahaw sa pamilya das takbayang dapitan og mga nailang seafoods nasab kanila ang river og bay cruise ang dapitan Aquamarine Park. Masab gipalayon sab kita sa Fantasyland, the only theme park nga makita dinhi sa tibuok Visayas ug Mindanao. Naay mga bagong rides karon og naapay daghang mga rides nga coming diya sa Fantasyland. Nga naan himutang usab sa Gloria de Dapitan ang lugar alang sa tibuok pamilya ning atong dakbayan sa Dipolog sa inyong pagpahayahay og lami ang mga pagkaon o entertainment ang inyong gusto nga anawon og shopping. Gloria de Dapitan naa sulod ang Fantasyland. Gipanagiha gidumala kini kanhi Congressman Romeo Nunong Halusos. Mao kini ang mapila ka mga nagpalayo. Siyempre ang ato nga venue ang Sunburst Fried Chicken, ang official venue sa kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11 uban na sa ato nga Hotel Camila 1 sa dalan General Luna niadtong dakbayan sa Dipolog. Ang kapihan sa Dipolog nga mabati usab sa tanang Sibianan sa RMN Dipolog 94.1 FM o 981 AM o sa atong live streaming sa www.rmn.weebly.com. Mga katong pipila ka na magpanapaluyo sa itong panaguban sa Tulman Kapihan sa Dipolog live diri sa Sunburst Fried Chicken. Balik kita sa atong mga bisita. Si Edgar, marang nasuko pa si Edgar acknowledge sa itong mga sponsors. Kay gatabi mo diri. Okay, back to our kapihan sa Dipolog. Naghinapos nga portion sa itong kapihan sa Dipolog. Nga nanukad live din sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning dakbayan sa Dipolog. Kauban nato itong mga bisita karubutaga, si Mr. Florencio Luyaw sa atong Chief sa PhilHealth o si Mr. Henry Chanero ang ato ang Provincial Director sa Department of Labor and Employment. Yes, go ahead, Board Member Boyle. Usa sa pangutana ko sa PhilHealth, kining gihatag ng card, exclusive ra ba sa card holder? Meaning, nagutay mga anak, o mga dependents, etc. etc. So, doon na ni gitawag og pilay edad taman nga dili na siya pwedeng ma-appeal sa beneficiary. O, kuan. O, kay daghan ang nagpangutana ani kay sa ako ang kabahin dang na duha ka member na anak nga duha member sa PhilHealth pero ako wa mamembro. Tinobi na. So karon ninyo. Oh, mo nang sa una kung manganak akong anak akong binalahi siyempre kahit 10% ba to sa una nga i-deduct sa PhilHealth sa fee diya sa hospital. I don't know na limot kaya ako mo pwedeng bayad to sa una. Dayon doon ay member ba ka sa PhilHealth sir? Kung dili man akong anak mo member. Pwede bang ma-beneficiary ko? Pwede, basta 60 up ba to? Inana. Moto nga may nang may bawaan sa tanan na bisag di ka member sa PhilHealth, tug imong anak membro, pero lapas kag sa sinta, pwede kang mahimong extended ba na o sa term na? Or bago kang ninyo na membro ka at such age ba sila nga dili na pwede? Pareha ba sa BIR nga exempted na sa mawala na sa exemption, etc. etc. Okay, dependency program sa PhilHealth. Oh no, baliko nato itong mga dependents nato sa legal sa PhilHealth. Mo lang ni nakanindot sa PhilHealth no, maski usa la ka miyembro, tanan nga qualified nga dependents maka-avail yun na. Karon kinsa-kinsa man mga qualified dependents nato no. Oo, katong gani gibalik na po nato no, dapat legal spouse. Dili lang spouse, kundi legal spouse. Kaya naman guyuban karon. Oh, napa legal spouses. Pero usara gyud no, except lang sa atong mga brothers, Muslim brothers na sila allowed sila na taman pat. Pero kung sa mga
lain nga reliyon usa ra gyud spouse gyud na siya. Dili spouses. Pero sa ato ang mga anak, mga unmarried pa, legitimated o illegitimate, pwede gyapon na siya sa PhilHealth. Nga wala pa nag-21. Wala pa nag-21. Tapos mo na to din ganiya, atong parents nga 60 and above. Muna kailangan nato pwede independent. Ang nakanindot karon natay gidungag no sa bago nga balaod. Kining foster child. Nabantayan ninyo mga lola lolo. Moy daghan kay gabantay sa mga apo nila. Kay mga anak nangita og pangwarta, nangita og panginabuhi, then ang nagbantay nga ato ang mga lola lolo. Karon kanang foster child dili na covered sa PhilHealth kundi iagi sa nato na sa DSWD. Ilang mag-conduct sila investigation. After sa thorough investigation nila, mo-issue sila og certification sa grandparents. Pag consider na to dayon as foster child, usa to na to pwede sulod as dependent. Ang dungag pa yun, parents with permanent disability, no? Either mentally or physical, regardless of age. Pwede na siya independent. Kailangan lang taan na og medical certificate. Muna bago karon nanindot nakapan na to, no? Sa dependent sa PhilHealth. Kining usahay god madugay bitaw, no? Pag sulod nimo pagtugingon ni board, pangutana pa og ana ba, no? Dili ba pwede nga sa card itself para sayon ba? Ibutang nimo ang mga dependent, no? Ilang age, butang bata. Ilang mga age. So karon panalitan karon akong gibutang kay 18 years pa siya, no? Dayon later on when I presented 22 na siya. So, tanaw lang nimo sa iyang birth, sa tupad, is not qualified anymore. Para di na bitaw mo balik-balik sa daghang kayong ang problema gud karon, we have a lot of good programs but people do not avail of that because of daghang pangutana, red tape ba, no? So much question nga to the extent ka maayo na lang ka ang imong mga questions pa matubag, no? Can it be done? Actually, inini na siya, no? Actually, muna mungutan ang PhilHealth kay butang po na to be a dependent is a privilege but not a right. Meaning, kung at that time nagmembro ta, usahay po, musulod yun sa tuwa, member's name ra yun. Karon at that time musulod ka, gusto mo avail ang atong mga dependents, wala gid may data na. Muna mungutan na mi. Kinsa man ang imong isulod, na isulat na nimo dito sa imong PMRF or PhilHealth member registration form para isulod na to sa database. At that time mo balik ka, gusto ka mo avail, gusto na to i-check, tuwa na siya dito actually. Tuwa na sa database, dili na siya mawala. Kuan na lang rin, we request og matagaan mi sa implementing rules and guidelines. Imas ka ng mga forma bitaw at our own kay daghang mo kung maatupo na mo, no? Mangutana, so we can help them through sa inyong mga documentation. Okay, so makatabag disseminate sa inyo sus, dagko kayong salamat. Okay, mutabok ta diri sa ato ang kay naghinapos tong portion sa atong Kapihan sa Dipolog. Mutabok ta diri sa ato ang labor sector. Damagoy nag-text god nga curious lang sila og existing pa ba kuno gihapon ang child labor diri sa Buanga del Norte kay na-feature man kuno gud ta sa una sa Pantalan o kanang sa mga minahan ba kuno ana. So it's about time nga ato pong pangutanon og update ang ato adering labor nga chief kung ana pa bagyapon ni kumusta og panalitan og wala na unsa po'y mga kabaguhan. Not only that, gahapon gabi nagbasa ko sa newspaper doon na dito ikuan photo, no, nga si Secretary Baldos was a recipient for fully implementing the anti-child labor law. Okay, anti-child labor law. Si palihog na sir. Tinuod na nga ang child labor nato mao isa ka tumong programa sa Department of Labor nga amo gigitutukan. In fact sa atong secretary mao na iyang usa sa mga primary goal nga unta by the end of 2020 wa na good ang child labor. Sa mga atong mga private establishment makita nato nga kaning mga kabataan nga 15 and below o kanang 18 and below nga wala ma-supervise sa ilang ginikanan o kanang sa mga pantalan sa mga minahan ato na kana siya murag sa tungod sa atong massive information murag sa diri sa ato Sambuanga del Norte nawala na gyud kana. Pero sa tinuod lang daghan pagyapon ta og child labor, no, o would be child laborer nato
kung dili nato masumpo ang gitawag nga ang atong poverty incidence dinhi sa ato Zamboanga del Norte. Sa Pilipinas, gingon nga ang atong poverty incidence na sa 21%. But kung ato i-sibo sa ato probinsya, na atay gitawag nga 47%. Unsa may poverty incidence? Kanang dili makakaon o kumplito sa usa ka adlaw sa ato pagabatyag og gutom. So sa Zamboanga del Norte gitawag nga 47, sa 100 naapay 47 ka pamilya katao nga gabatyag og gutom nga dili makakakumpleto og kaon. Kana sila no, mga makita nato na sa mga rural areas, kana atong mga farmers, kana atong mga fishermen, nga ilang dalo ni ilang anak, anak di sa ka mag-eskwela, kay tungod managata. Kung managat man may klase og nga katulgon, anak ayaw sa mag-eskwela kay mangharvest ka ha, tabang ka og una sa atong kamang. These are the mauning mga bata nga daghan kayo nga maoy tutukan nato karon. Mao na sa dinhi sa Zamboanga del Norte, amo nagiling sa DSWD sa local government nga especially kanang mga purpose nato. Actually naanay profile ang atong MSWO nga among giling sa ila og mabitaw na no nga last year katong 2013 natay 132 ka pamilya nga naa sila ay mga anak most likely will be a part of the child laborer nga nakahatag intervention ang Department of Labor o kami nakahatag mga livelihood projects sa ilang ginikanan aron nunta makatabang pod sa lambo sa ilang income aron nga kaning ilang anak instead nga magtrabaho sa kamahan magtabang sa pangisda kini ma-concentrate ang ilang pag-eskwela. So kanita na ng child laborer dili ini kaya sa Department of Labor but we must have an holistic approach, local government, ang atong DSWD, Department of Labor in terms of financial intervention para sa pamilya na kini matabangan nato. Padayon kani kay karon lang sa Zamboanga del Norte last year na araman tayo 3.4 million nga budget. Karon 8 million naman ang atong budget. Kini ato kani panangkamutan nga kini may spread out nato for the Zamboanga del Norte, especially for the family of the child laborers. Okay, thank you so much, Mr. Henry Tianero. Go ahead, sir. Attorney Barinaga, please. Kining bahin sa mga bata nga